binasa ko po yung article of impeachment na final po ng ating mga congressman laban po dito kay Sara Duterte. At ako po, no, meron pong parte dito na sobrang interesado po ako kung ano ang magiging outcome nito pagdating po ng impeachment trial. Kasi po, lalabas po talaga dito kung magkano talaga ang tagong yaman ng mga Duterte. Hindi nila ito may tatago. At especially mga kababayan, ang gusto ko lang din po malaman dito kapag ito po napag-usapan sa Senado, kung anong klaseng pagtatakip ang gagawin ng mga pro-Duterte senador para magpumabisto po itong bulok po na to. So especially sila, di ba, sila Bato, sila Bongo, sila Amy Marcos, kung sila pa ang didinig ito. So ito nga po yung tungkol po sa 2.4 billion na tagong yaman ng mga Duterte. So pakita ko sa inyo ito So ito po yung yung article of impeachment na final po ng ating mga congressman. So, and kita naman dito, no, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Philippines, of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Okay. So bla bla bla. So puntahan po natin yung yung article. So meron po yung 7. Di ba? So article 1, article 2, article 3. So puntahan po natin yung article 4. Ito yan Ito article 4, di ba? Okay, sabi dito the respondent, so si Sara Duterte, respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayed of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties and her statement of assets net worth SALN, di ba? In violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. So ngayon mga kababayan, ang problema ni Sara Duterte dito, mga streetwise, lalabas po ang SALN ng mga Duterte dito na matagal na po nila tinatago. At mga kababayan, hindi lang po basta-basta SALN po ang lalabas dito, pati rin po yung mga bank account na sinasabi po na pagmamayari po ng pamilya Duterte mismo. So ito, basahin natin yung parte ng ng article of impeachment, no. So sa number 62. Isipin nyo talagang pinagdagan ko tong basahin, no. So sabi dito prior to her assumption in office of the Vice President, respondent Duterte served as mayor of Davao City from June 30, 2007 to June 30, 2010, no. So matagal na pala siyang politiko, di ba? So, ang point ko dito, si Sara Duterte po kasi, nakapasa po sa bar 2006. So, after a year, naging vice mayor po siya. So, ibig sabihin nun, wala po siyang ibang trabaho, kundi politiko. Okay, sige. Kasi importante po yan, kasi kasama po yan. So, continue natin, sabi dito. Okay. June 30, 2010 to June 30, 2013, and later from June 30, 2016 to June 30, 2022. So, ito yung pagiging mayor niya. So, sabi dito, while the corresponding salaries of these public offices amount only an estimated annual income of 2,040,000 pesos. So, ang sweldo lang pala ng isang mayor at isang vice mayor pala, no, at least 2 million. Yun nga lang ang tanong dito, di ba? So, respondent Duterte's bank account throughout the said years reflect deposits and financial transaction cumulatively involving amounts that are grossly disproportionate to her legitimate income as vice mayor and mayor of Davao City. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi dito ng ating mga congressman na nag-file po ng kaso kay Sara Duterte bilang isang mayor from 2007 hanggang naging vice president siya nung hanggang 2000, mula mula 2007, di ba, hanggang 2022, ang sweldo lang po ng isang mayor ay 2 million, pero sabi po dito sa article of impeachment sa number 64, sabi dito, among others, it has been discovered that the amount of more than 2 billion pesos, di ba, transacted from 2006 to 2015 across several joint accounts maintained by respondent Duterte and her father, former President Rodrigo Duterte, with the Bank of the Philippine Islands and Banco de Oro Unibank. So mga kababayan, ang point dito, ito paano nagkaroon ng 2.4 billion pesos sa bank account si Sara Duterte kung ang sweldo niya lang po ay 2 million per year? So napaka-imposible nun, di ba? Ang problema mga kababayan, ang problema dito, meron po tayong jurisprudence dyan. Ito, nakalagay ito dito. Saan na ba yun? May jurisprudence tayo dito yung kay Corona. Teka lang. Andito yan nakalagay din dito yan wait. Ito, sa number 65. Okay. So sabi dito this hidden wealth in the amount of 2 billion pesos for eclipse estimated of 183 million pesos discovered in peso in dollar deposit of the impeached Chief Justice Renato Corona and cannot in any way came from legitimate sources. Diba? Evidently, it is impossible to amass amount remitted to respondent Duterte account based on their legitimate income as public official. Okay. So ang point dito mga kababayan, nakalagay naman dito di ba? Na malabo po talaga na makakuha po ng 2 billion pesos si Sara Duterte sa sweldo pong 2 million. At mga kababayan, baka sabihin niyo na hindi naman lulusot dito sa impeachment. Tandaan po natin na si Corona po, si Renato Corona. O tama, di ba yung napa-impeach na Chief Justice? Na-impeach po yun, the same case dito po kay Sara Duterte. Because of the SALN. Ang problema dito mga kababayan, mabigat po ito. Kasi, base po dito po sa mga article of impeachment nga po na binigay nga po ng mga congressman, hahalongkatin po, pati po yung mga bank accounts. So may copy po dito, no? So ito. May copy dito. Ito. So nakalagay dito, meron pang mga date. Sara Zimmerman Duterte, October 2011, 2012, kaya kaya natin kasi ito yung mga importanteng dokumento Ito. So ngayon mga kababayan yung mga bank accounts po na yan,
May mga bank account yan eh. Ito pala yung receive. Ito yung receive, di ba? Yung mga na-receive na pera, tapos yung bank account number nandito. Ayan, no? Account number. Nakikita nyo ba? Teka lang, medyo malabo lang. Yan, at least you get the point, no? So, yung number 1243306, di ba? Yan, blah, blah, whatsoever. So, ito po, nakapangalan po kay Sara Duterte at kay Digong. Sara Duterte, Digong. Alam niyo ang problema dito, mga kababayan? Habang nagpapasok po ng pera dito po sa mga bank accounts po na to, na umabot na nga po ng 2.4 billion, ang problema po ni Digong dito, sinama niya, di ba, sa pangalan ng bank account, si Sara Duterte. So, ibig sabihin, si Sara po may-ari nito. So ngayon, hindi po kasi mabuksan ito. Yung mga bank account po na yan, hindi po ito mabuksan ngayon. Kasi po, meron po tayong bank secrecy law. So ginawa po itong bank secrecy law po na to, matagal na to. Matagal na. 1950s pa ata ito, no? Itong bank secrecy law po na to. Kasi nga po, dito po ini-encourage po yung mga tao para po makapag-deposit ng pera na meron pong yung hindi pwedeng expose. Confidential. Okay, confidential. So syempre, di ba? Pag may pera ka, gusto mo confidential yung pera mo. So pakinggan nyo po yan para po mag-deposit sa bangko ang mga Pilipino. Yun nga lang mga kababayan, meron po itong restriction. Kapag meron pong impeachment, hindi po umuubra yung bank secrecy law. So paano ko nasabi? May ebidensya tayo dito. Di ba? Ganyan po mag-content mga kababayan. Hindi po tulad ng mga bobong mga DDS, basta lang makapagsalita. Di ba? So makita nyo dito So ilang bank accounts ito? Ang dami nito, no? Wait lang. So ilang page to? 1, 2, 3, 4, 4 na page ito. At kung umaabot po ito, kita nyo ba? Kita nyo pala. So in total mga kababayan, 2.4 billion pesos po ang pumasok po na pera sa mga bank accounts po na to. Okay. So ngayon, ang sinasabi ko nga dito, sa ngayon, kaya itago ng mga Duterte to because of the bank secrecy law. Pero pagdating po sa impeachment, nakalagay ito dito. Basahin ko na lang para mas maganda. So Republic Act number 1405, an act prohibiting disclosure of or inquiry into deposit with any banking institution and providing penalty therefore. So nasa section 2 po ito So, medyo mahaba lang to pero babasahin ko ng maayos sana. So sabi dito, all deposits of whatever nature with banks or banking institution in the Philippines, including investments and bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions, and its instrumentalities are hereby considered as of an absolutely confidential nature and may not be examined. So, sa ngayon, dahil wala pang impeachment, lusot ang mga Duterte dito. Hindi nila pwedeng ilabas ito. Kasi nga po, sakop po sila ng Section 2 ng Bank Secrecy Law. Yun nga lang, may kasunod po ito. Ang sabi dito, ito yung kasunod inquired or looked into by any person, government official, bureau, or office except upon the written permission of the depositor or in cases of impeachment or upon order of the competent court in cases of bribery or the dereliction of duty of public officials. So ngayon mga kababayan, base po sa Section 2, pwede pong buksan ang isang bank account, di ba? Sa pamamagitan po ng unang-una yung written permission ng may-ari po ng account. So malabo mangyari yun kasi nga po, tinatago ng mga Duterte yan. So bukod doon, or in case of impeachment, ayan lakayan natin, ayan, putang ina ka. Yan linaw. Or in case of impeachment. So mga kababayan, ito yung point ko Kapag natuloy po yung impeachment trial, sigurado po ako na itong mga bank accounts po na to, nasang katutak na to na lumalabas na sinasabing allegedly na pagmamay-ari po ng mga Duterte. Di ba? Lahat po yan, bubuksan. Kasi po, merong impeachment trial. At ngayon, ang point ko dito, paano ipagtatanggol ni Sara Duterte, mahuhubaran po yung mga bank account po na yan. Kung sino nag-deposit, kung magkano pa yung mga perang pumasok, at kung magkano pa yung naiwan. At kung saan galing yung pera. Kasi magkakaroon po kasi ng money trail yan. So, ang point ko dito mga kababayan, kung sakali man, kasi tumatagi ni Sara to Sabi ni Sara, wala daw po siyang alam dyan Pero, mga kababayan, kung napatunayan po, at merong ebidensya na si Sara Duterte po at si Digong po ang may-ari po ng mga bank accounts po na yan, ang pinakamalaking tanong dito, paano ngayon ipagtatanggol ng mga senador si Sara Duterte sa impeachment? 2.4 billion na kababayan. 50 million lang po, pasok na po sa plunder. Ito paano to? 2.4 million dito. Hindi man lang nila mapatunayan buo yan, yung 2.4 million na yan. Meron lang 50 million po na makalusot dyan. Wala na, impeach na dapat. So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, nakabantay po ang taong bayan dito. Kung sakali man po na magloko itong mga senador po na to, na kahit po na lumabas na po itong mga bank accounts po na to, at napatunayan na kay Duterte talaga itong mga bank accounts po na to, at ipagtatanggol pa rin po siya ng mga senador, ano gagawin natin? Hawak ba natin yung mga utak ng mga senador po na yan? Ano gagawin natin? Pahitman na lang natin. Para mga Duterte, pahitman na lang. Hindi, joke lang. Gagawin natin, mag-people power tayo. Di ba? People power natin to. Bagay na, so sana mga kababayan, explain ko po na maayos itong Article of Impeachment Section 4. Di ba? Article Impeachment number 4, Article 4. Okay. Kasi po, para sa akin, isa po ito sa mga interesting po na pag-uusapan sa impeachment trial. Kung matutuloy. Kasi tandaan nyo yung Article 1 tungkol sa grave threat. Tapos Article 2, nakalimutan ko na. Yung Article 4, ito nga po tungkol nga po dito sa SALN at saka sa mga bank accounts. Nakalagay sa nakalagay sa dokumento ganun
Oh, so kayo po mga streetwise, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo na itong mga bank accounts po na ito ay pagmamayari po ng mga Duterte? At kung sakali man po na mapatunayan po natin na ang mga Duterte po ang may-ari niyan at galing po ito sa illegal. Kasi malabong maging legal yung mga pera na yan. 2.4 billion? Sweldo mo lang 2 million kada taon? Paano mo nakuha 2.4 billion? Di ba sa impeachment, lumulusot po yung ganyan klase mga tanong kasi hindi naman po, ano yan, hindi naman po korte yan. Hindi naman po ito judiciary court. Impeachment court po ito. Kaya lulusot po ito talaga. Oh. So, kung sakali man na mapatunayan nga po natin na ang mga Duterte po may-ari po ng mga bank accounts po na yan at nagloko ang mga senador, di ba? Na pipilit pa rin po nila na hindi pwedeng impeach si Sara Duterte, especially nga po itong mga DDS senator po na to na sila Bato, sila Robin, sila Bongo. So paki-comment na po sa baba kung ano po ang dapat gawin natin kung gagawin man nila yun. Yun na, so thank you mga kababayan. So syempre yan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.